Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagpapatuloy natin ang pag-aaral natin sa Basic Fiqh of Rulings. Napakahalaga nito sa ating mga ibada at pinapaksa natin ang patungkol sa sala. But inumpisaan natin sa lahat ng sakop ng sala bago tayo aktual na dumako sa pagdarasal o pagsasala. So ipagpapatuloy natin ang chapter ng kondisyon ng sala. Remember, kapag ang kondisyon ng sala ay nawala at walang sapat na dahilan na kung saan ito ay sinadyang tinanggal o hindi ginawa ng nababatid, hindi nakalimutan, walang dahilan, ang sala natin ay hindi tanggap. At marami na tayong kondisyon na tinapik patungkol sa kondisyon ng sala. Papapatuloy natin ang ating hadith number 171. Wa Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza wati'a ahadukumul ada bikuffaihi fatuhuruhumat turab. Akhrajahu Abu Dawud wa sahahahu Ibnu Hibban rahimahumullah. So dito sinabi ni Abu Hurairah na sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag kayo ay nakahapak ng dumi, najis, meaning najis, kahit na dumi ng tao, naapakan niyo ito sa pamamagitan ng inyong mga leather sack, or kaya sabihin natin mga shoes, mga sandals, anumang kasuotan sa paa, ito ay, ano bang tawag dito? Yung bang igagadgad mo sa Tagalog, ano ba yung gagadgad, brother? Ikaskas sa lupa. Parang wala naman Tagalog maganda rito. Ikis-kis, parang ganun din yun. Ikis-kis. Ipahid. Pahid, no? Ipapahid natin sa lupa, pero mas accurate ang ikaskas mo doon. Okay? So meaning kapag nakahapak ka ng dumi, najis, sa iyong suot na pangpaa, ikakaskas mo ito sa lupa. Okay? At ito na ang pagpapadalisay nito, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, hindi mo na kailangan ng tubig. Hindi mo na kailangan humanap pa ng tubig, kahit katabi mo ang ilog. Hindi mo na kailangan pang ugasan ito ng tubig. Sapat na ang lupa para panghugas o pang-purification sa mga najis. But gaya na sinabi natin nakaraan, yaong mga najis na hindi tumatagos. Halimbawa, ikaw ay nakaapak ng najis, ngunit ang shoes mo ay tumatagos, basa yung najis kahit na dumi ng tao, basa at pumapasok ito sa sapatos mo sa loob. Sumisip-sip ito ng liquid. Sa ganito, hindi pwede yun. Sa ganito, kailangan itong ubarin bagsala. Kung mayroon tubig, ugasan yun ng tubig. Sapagkat hindi ubra ang lupa. Ang lupa dito ng kondisyon, yung nasa labas lamang ang dumi. So, either sandals, tsinelas, sapatos, leather sack, walang problema. But sometimes may mga sapatos na may mga gitla sa gitna, malalim yung gitla. Pag naapakan mo yung dumi, sisingit sa loob nun. So in this situation, hindi naman malilinis ng lupa yon dahil nakasiksik sa gitla yon. So in this situation, kailangan hubarin ang sapatos na yan para magsala. O kaya linisin muna ng tubig yan bago makapagsala kung ito'y susuot na magsasala. Kung hindi naman, tanggalin ito, ilayo sa lugar ito at makapagsala. So ngunit kung ang dumi ay maaaring ikaskas lahat sa lupa, ito ay sapat na ito'y pampadalisay sa najis kahit na ang tubig ay available o kahit na may ilog pa sa tabi mo, wala na itong problema. Okay? So, isa rito sa proof na ito na ang lupa ay pampadalisay sa mga dumi. But remember, kailangan nasa labas lamang yung najis at hindi nanunuot sa ating mga katawan, suot o mga shoes, sandals, leather sack. Halimbawa, ikaw ay nabigyan ng ihi sa dumi mo, sa damit mo o balat mo, ibig bang sabihin, kakaskas mo lang sa lupa yon? Hindi po pwede yon. Dahil may nakapasok na najis sa damit natin, sa balat natin, sa ating mga cell,
kailangan nating gumamit ng tubig at hindi sapat dito ang lupa kapag ang najis ay nakapasok sa ating katawan, balat o kaya sa ating kasuotan, pants, pantalon, mga hijab, mga damit, mga shirt, kailangan ang tubig. But kung ang najis ay hindi pumapasok, tulad ng ating mga shoes, leather sock, mga sandals, tsinelas, pwede niyong igadgad sa buhangin o lupang malinis. Pero ang paggadgad dito, hindi yung paulit-ulit lang doon sa lugar. Meaning, igagadgad mong one time doon sa lugar na lupa, then lumipat ka ng konti, then lumipat ka ng konti. Dahil kapag ginadgad mo yung dumi doon sa isang lugar, pabalik-balik lang ang dumi sa yung pinaggagadgarang sapatos o kasotang pangpaa. So, kailangan lumipat ka ulit. Kapag naigadgad mo, lipat naman sa ibang malinis na lupa. Until finally, kapag ito'y tansyado nyo, na ito ay sufficient na, malinis na sa paggadgad ng lupa, pwede na kayong magsala dito kahit na nakasuot. Okay? But remember, ang pagsasala ay ginawa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na siya naka-leather sack or sandals sa lupa lamang. Hindi kayo magsasala sa loob ng masjid na kung saan ay nakasapatos kayo kahit na alikabok lang ang mayroon sapatos. Hindi natin dapat gawin ito sa loob ng masjid ang pagsasala na nakasuot ang sandal, leather socks, shoes o tsinelas natin. Hubarin natin ito sapagkat ginawa lang ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam kung ang masjid ay lupa. Tulad sa Madina noon, lupa lang ang masjid, so ginagawa nilang magsala na nakasandal or leather sock, even na shoes or tsinelas ay walang problema. Okay? Hadith 172. Wa an Muawiyah ibn al-Hakam radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna hadhihi salata la yasluhu fiha shay'un minal kalamin nas innama huwa tasbihu wa takbiru wa qira'atul Qur'an wa rawahu Muslim. Sinabi ni Muawiyah ibn al-Hakam radhiyallahu an na ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi ang mga salitang hindi karapat-dapat sa sala ay hindi dapat gawin. O huwag magsalita ng mga hindi karapat-dapat sa sala sapagkat ang salaan niya ay naglalaman lamang ng tatlong uri na pwede kang magsalita. Habang sala, tatlong salita lang ang pwedeng gawin ng Muslim. Una, tasbih. Yung subhanallah, pwedeng sabihin yan ng nagsasala. Or takbir, Allahu Akbar. Okay? Or kaya naman, reciting Quran. Ano ibig sabihin ng mga ito? Paliwanag natin para maintindihan natin ito. Okay? Pero bago natin dakuhan kung anong ibig sabihin nito, dakuhan muna natin ang kasaysayan ng hadith. Bakit ba sinabi ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na huwag kayong magsalita ng anumang walang saysay sa sala at maaaring magsalita lang kayo o naglalaman lang ang sala na maaari nyo sabihin sa tatlong bagay. Takbir, subhanallah, or Allahu Akbar, or reciting Quran. Sa hadith kasing ito, minsan si Muawiyah ibn al-Hakam radiyallahu an, narinig niya ang isang taong bumahin. Habang nagsasala, narinig niya yung taong bumahin. So alam naman natin, pag may bumahin, pag may nagsabi ng alhamdulillah, sabihin natin, yarhamukallah. Okay? So, bagamat hindi naman nagsabing alhamdulillah, itong nagsasala, dahil likas sa mga Muslim, pag nakarinig lang na bumahin, nakasanayan nilang magsabing dua, yarhamukallah. Naway kahabagan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, in this situation, there is a possibility hindi niya alam ang batas ngayon dito. Dahil nangyari ito sa Madina. At alam natin, nang panahon mangyari ito, si Muawiyah ay isang sahaba na kung saan nakatira ito sa Makkah, Hijaz. So, siya ay bumisita sa Madina at nanirahan doon at siya'y nanatili na sa Banu Sulaim hanggang siya ay mamatay doon in 117 after Hijrah. So meaning sa pagpunta niya rito galing Makkah, hindi niya alam ang batas na bawal na pala ang magsalita kapag nagsasala maliban sa tatlong nabanggit. Sapagkat sa Makkah, pwede kang magsalita abang nagsasala. Maliban sa tatlong ito. Pero kailangan maiksi lamang at may mga benefits. Hindi yung walang benefits. So pinapahintulot sa Makkah ang sasala
na ikaw ay magkapagsalita. Like for example, Assalamualaikum. Habang nagsasala ka, Waalaikumsalam. So pinapahintulot yun. O kaya naman, may kumakatok, tok, 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 enter, pasok, udkol. So pwede mong sabihin yun. There's a benefits. So in this situation, allowable sa Makkah ang magsalita ng ganito habang sila ay nagsasala. That's why akala ni Muawiyah nung Madina na ay allowable pa rin ito. At alam natin sa Makkah kasi noon, wala pang rulings. Walang mga batas doon. Ang revelasyon doon, tauhid, akida, mga babala sa impyerno, mga magagandang balita sa paraiso, ang mga linika ng Allah subhanahu wa ta'ala. Within 13 years, walang rulings doon. Ang rulings pa lang, pag-akyat ng Isra wal Mi'raj ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa langit at pupunta na sa Madina, doon na magsisibagsakan ang mga batas. Kaya ang batas nito sa Madina, ito na-apply. Hindi alam ito ni Muawiyah. Kaya nakapagsalita siya habang nagsasala ng yarhamkallah dahil mayroong umatching o bumahin. So meaning hindi niya ito alam ang batas na ito. Kaya ito ay kanyang nasabi ni Muawiyah radiyallahu an. So in this situation, bakit ba sa Makkah pinapahintulot ba ang magsalita abang nagsasala? Because sa Makkah hindi obligado ang sala. 2 raka lang. Lahat 2 raka. At ito ay hindi ito obligado. Ito ay mga practicing lamang na sala. That's why walang masama kung magsalita ka ng may benefits. Pero nung ibagsak na ng Allah subhanahu wa ta'ala in Isra wal Mi'raj, sinakyatan pa ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Topic na natin ito sa susunod. So binigay na ang 5 times sala. So in this situation, magsisimula na ang 5 times sala. At papunta na ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, Isra wal Mi'raj na, huli na siya pupunta kasama ni Abu Bakar radhiyallahu anhu sa Madina. At pagkatapos magtatayo na sila ng masjid at ipag-uutos na ang 5 beses na sala ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang bumagsak ang Fard, ipinagbawal na ito ng Allah subhanahu wa ta'ala na magsalita maliban sa 3. Subhanallah, Allahu Akbar, o kaya yung reciting Quran. So meaning, kailan ba sinasabi ang Subhanallah? Alam natin, kapag nagkakamali ang imam, sasabihin na Subhanallah, so allowed yun, na pwede mong sabihin yun. Na ang ibig sabihin, kapag ikaw ay mayroong nagsubhanallah, ibig sabihin may mali ang imam. Paalaala yun na may mali ka, ikaw na imam. Kailangan mong ituwid ang pagkakamali. So, allowed magsalita kahit 1, 2, 3, 5 mga ma'mum o magsabay-sabay sila, Subhanallah, habang nagsasala. That is allowable. At ang ibig sabihin ng Subhanallah, kapag sinabi niyo Subhanallah, remember this, lalo na pag nagruruko tayo, sinasabi natin to, Subhana Rabbiyal Adim. Ibig sabihin, kapag nakita mo yung mali, kahit anong mali, sinasabi mo yung Subhanallah, di ba? Ibig sabihin, ang linikay nagkakamali, samantalang si Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi nagkakamali. So meaning may mali ka, pero ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi ito nagkakamali. That is say subhanallah. Number 2, yung takbir. Allahu Akbar. Minsan naririnig nyo, di ba, ang imam, Allahu Akbar. Sasabihin ni ma'mum, Allahu Akbar. Walang problema doon. Dahil pwedeng lahat magtakbir ang mga nagsasala at inaalawable ang magsalita ng takbir. Kahit sabihin palagi ng ma'mum, Allahu Akbar, sabi ng imam, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walang problema dahil ipinapahintulot na magsalita ng takbir, pagdakila kay Allah subhanahu wa ta'ala. Alam nyo, kapag kayo ay nagsasalita ng Allahu Akbar, mainam na itaas nyo ang kamay ninyo. Kasi may mga nagtatakbir dahil hindi nila tinataas ang kamay maliban sa opening takbir, the tahmiratul ihram. Yung opening takbir, pasimula ng sala. After that, wala na. Puro Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hindi ba nila alam na ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, every time na magtakbir siya, ay tinataas niyang kamay niya maliban kapag magpapatira pa siya? Kapag papatira pa, hindi na siya magtataas, magtatakbir na lang. Pero yung after takbiratul ihram or qiyam, yuyuko, palagi siyang nagtataas ng kamay. Bakit ba? Kasi ang pagtaas ng kamay ay tanda ito ng pag-glorification, pagdakila at pagsuko kay Allah subhanahu wa ta'ala. Can you imagine? Allahu Akbar, walang higit na dakila maliban kay Allah. Meaning, ako'y sumusuko, lumaluwalati, dumadakila. Talagang walang
Dadakila kay Allah subhanahu wa ta'ala maliban sa Kanya. Ito'y sinyales ng pagluwalhati, pagdakila at pagsuko sa Kanya. Every time na tinataas mo ang kamay mo. That's why mainam na itaas natin ang ating kamay if we say Allahu Akbar. Diba? So, except kung magpapatira pa na kayo, huwag nyo nang itaas to. Only takbir na lamang. Pero kapag tatayo kayo ulit in raka, second raka, third raka, fourth raka, tataas yung kamay nyo. That is say, takbir for qiyam. Allahu Akbar. Sumusuko ka, lumalwalati ka, dumadakila ka. Kesa sa wala kang ginagawa sa iyong kamay, mas higit na mainam ang nagtataas tayo ng kamay. At itong takbir na ito, yung pagtakbir na ito, mayroon itong tatlong kalagayan. Ang unang, may tatlong hati ang takbir. Yung unang takbir ay yaong tinatawag na takbiratul ihram or opening takbir. Pag wala ka dyan, hindi tanggap ang iyong sala. Ayan kaya kapag hindi ka nag-aaral, di mo alam to, di tanggap palaging sala mo. Bakit? Wala ka kasing opening takbir. Nagtatakbir ka lang, Allahu Akbar, pero wala sa niya mo ang iyong opening takbir. Ang ibig sabihin ng takbiratul ihram, opening takbir, kapag magsisimula kayong magsala, mag-i-intention kayo na magsisimula kang magsala at anong sala ito. Hindi pwedeng Allahu Akbar lang tapos wala kang intention na magduduhur ka, mag-aasar ka, papasok ka na sa panimula ng sala. Hindi pwede yan. Sapagkat ang takbiratul ihram, opening takbir ay haligi, poste, pillars ng raka. Kapag ito'y nawala, hindi tanggap ang raka, at kapag hindi mo nabayaran to at nagsujud saw before and after taslim, magtaslim muna, then sujud saw, then taslim ulit, at say before and after. Kung walang pagbabayad, walang sujud saw, hindi tanggap ang sala. Because kulang ang yung raka. Because takbiratul ihram is pillars of raka or sala. That's why kapag magsasala kayo, kahit anong sala, kahit may imam, kahit nakayuko siya, kahit nakaupo, nakatira pa, mag-i-intention muna kayo ng takbiratul ihram, meaning papasok kayo sa umpisang sala at anong sala. Halimbawa, duur, nakatira pa ang imam, tatayo ka muna, Allahu Akbar. Lagay mo muna dito yan. Pagkatapos nun, magtakbir ka ulit, Allahu Akbar, sundin mo na yung imam. Pwede nyo rin gawin, na magtakbiratul ihram kayo, tapos pumesto kayo sa pesto ng imam kung anong nadatnan nyo. Limbawa, nakayuko, piling takbir kayo, may niya, duhur, Allahu Akbar. O kaya naman, Allahu Akbar, then yuyuko na kayo, walang problema. Kasi nag-opening takbir ka rin sa iyong intention. Majority, no problem. But it's much better na magtakbiratul ihram, then lagay nyo muna, kusyo, magkalmanti muna, then magtakbir kayo ulit, sundan nyo kung anong pesto ng imam. Okay? That is a obligatory takbir. Yan ang unang-unang hati ng takbir. That is a obligatory takbir. And the number 2, yaong tinatawag na obligation takbir. Yung obligation takbir, kapag nakalimutan mo, hindi mo ginawa, hindi mo kailangan bayaran. Hindi katulad ng takbiratul ihram, kapag nakalimutan mo yan, unang raka, wala kang intention, babayaran mo dapat yan. Kung naalala mo kung anong raka yan, hindi pala ako nagtakbiratul ihram. Uulitin mo ngayon yung sala mo. Mag-o-opening takbir ka. Pero, dumami na yung sala mo. Kailangan mo nang magsujud saw before and after. Meaning, taslim muna. Okay, before sujud saw, taslim. Sujud saw, then taslim ulit. Ganun ang sujud saw ng nakakadagdag ng pillars. So, in this situation, babayaran mo. Dahil pag hindi mo binayaran ng pillars, kahit magsujud saw ka, hindi tatanggapin yan. Hindi katulad ng pangalawang takbir, yung obligatory takbir, except the takbiratul ihram, the takbiratul qiyam. Like for example, tatayo ka ng raka, Allahu Akbar. Pag hindi mo yan sinasabi, nadya mo na ito ay hindi mo binigkas o sinabi, nasadya mo ito, hindi mo binigkas, hindi mo ito sinabi. Kailangan mo itong bayaran ng sujud sahu lamang. But the other scholar, hindi sila agree yan. Sabi nila, hindi sa tanggap ang sala mo at actually pwedeng lumabas ka sa Islam. Dahil niloloko mo ang pagdarasal. Kaya sabi nila, kung ganun ginagawa mo, ayaw mo nagtatakbir, parang niloloko mo ang sala. Pero kung wala ka namang intention na niloloko mo ang sala, anila ikaw ay makasalanang nagdarasal o nagsasala kapag sinasadya mong hindi nagtatakbir. At sa ganito, anila ikaw ay magsujud saw.
at kahit hindi mo bayaran yung obligatory takbir. Sapagkat ang mga obligatory natin sa sala, mga wajib, hindi binabayaran. Tulad ng first tashahud o yung mga sinasabi natin, nakalimutan natin. Okay? So ito ay hindi babayaran pero may sujud saw. Sujud saw muna, then taslim. Pero huwag natin gawin yung hindi natin talaga sinasabi. Dahil sa mga ibang scholar, maselan. Unang-una, nila kapag hindi mo sinasabi, nilalaro mong sala, hindi sanggap sala. At maaari kang lumabas sa Islam dahil iniinsulto mo lang ang iyong sala. Pangalawa, kung wala kang intensyon na gano'n, hindi mo sinasabi ang sala mo, hindi ito tanggap dahil sinadya mong hindi binabanggit ang mga wajib. Ang iba naman sabi nila, kung nasadya mo, kailangan mong magsujud saw. But doon it's much better doon sa pangalawa at pauna. Kasi bakit? Kasi kung sasabihin lang natin na sinadya niyang hindi sinasabi ito at sasabihin natin magsujud saw lang siya, baka ito ay makasanayan ng Muslim na gawin na hindi sabihin ito. Kaya nilang mga scholar, pwede lang ang sujud saw yung nakalimutan mo o hindi mo sinasadya. Meaning nakalimutan mo magtakbir, nakalimutan mo sinabi sa amila o limanamida, ang nasabi mo subhana rabbil a'la, wala kalam. Oh, pagkapos mo nagtira pa ka, ba't gano'n nasabi ko subhana rabbil a'la, dapat sa amila o limanamida. So hindi mo sinasadyaan nila. Yun na ang pwedeng sujud saw. Pero yung sinadya mong hindi sabihin nila, hindi po pwedeng isujud saw yun. Yun ay pambabastos sa iyong tungkulin kay Allah subhanahu wa ta'ala na maaaring hindi tanggapin ng sala at maaaring paglabas ito sa Islam. That is better, that is correct. Maaari mo lang isujud saw kapag nakalimutan mo lang ang wajib o hindi mo sinasadya. Hindi yung sinadya mo talaga na ayaw mo magtakbir, ayaw mo sabihin ng subhana rabbil adim, subhana rabbil a'la, samilan naman namida, ayaw mo. Anila hindi tanggap sala at maaari kang nambabastos lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala o sa iyong tungkulin pwede kang lumabas sa Islam, you are kafir. Anila. Sapagkat ito'y panluloko sa iyong obligasyon kay Allah subhanahu wa ta'ala. That's why, ang pinakatamang opinyon, maaari mo lang itong sujud saw ang wajib kung nakalimutan mo o hindi mo sinasadya. That is the most correct opinion. Pwede kang magsujud saw pero hindi mo na kailangan bayaran. Okay? And the number 3 takbir ay rekomenda lamang. Meaning kahit gawin mo o hindi, walang problema. Pero kung gagawin mo, magkakaroon ka ng reward. Ano yon? Idul Fitr, ilan ang takbir na naririnig nyo sa imam? Ang dami, di ba? Pagkatapos ng takbiratul ikram, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Meaning, ang mga dagdag doon sa isa ay mga rekomenda lamang yon. Kahit na hindi nyo gawin yon, walang problema. Pero kung gagawin nyo, magkaka-reward kayo dahil rekomenda yon. So, that's why, ang takbir ay may hating tatlo. Pillars, wajib, and recommenda or mustahab ang takbir. Yung patungkol naman sa recitation ng Quran, tatlo kasi pwede mo lang sabihin subhanallah, Allahu Akbar. Paano naman yung recitation ng Quran? So meaning kapag recitation ng Quran ang pinag-uusapan, yung nakalimutan ng imam, yung kanyang recitation surah, o either Al-Fatiha, delikado, pillars pa naman ng Al-Fatiha. So kung nakalimutan ng imam ang Al-Fatiha or surah, na-stop siya, pwede mong ituloy. Pwede mong ituloy. Like for example, sabi niya, Kul huwallahu ahad, and then lam yalid wa lam yulad. Mali yun. Sabihin siya, subhanallah. Hindi ngayon maalala ng imam. Bakit nag-subhanallah? Pwede mo ngayon i-recite. Dahil nabanggit niya, Kul huwallahu ahad, naglaktaw siya, Allahus samad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. So, pwede mo siyang i-correct. So, meaning, ang recitation ng Quran, kapag nakakalimot ang imam o nakakalaktaw o nagkakamali, pwede mo siyang i-correct dahil ito ay allowable na sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, tatlo lang ang pwede niyong sabihin sa sala. Subhanallah, Allahu Akbar, at saka ang pag-recite ng Quran. Hadith 173. One side ibni Arqam qal inna kunna lanatakallama fi salati ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yukallimu ahaduna sahibahu bihajatihi hatta nazzalat hafidu ala salawati was salatil wusta wa qumul lahi qanitin.
Then, فَأُمْرِنَا بِالشُّكُوت. And then, وَنُهِينَا anil kalami muttafaqun alay walafdula lil muslim. Sabi dito ng prophet ni Arkam, sinabi ni Arkam na kami ay nagsasalita noon habang nagsasala. Ito, propo, nagsasalita sila habang nagsasala. During the lifetime ito ng prophet sallallahu alaihi wasallam, meaning kasama nila ang prophet sallallahu alaihi wasallam, ito yung Makkah. Sila ay nagsasalita abang nagsasala sa panahon na buhay ang prophet sallallahu alaihi wasallam. Buhay ito, kasama nila ang prophet sallallahu alaihi wasallam. Okay? At ang isa sa amin, nagsasalita siya patungkol sa kanyang kasamaan sa sala kung ito ay kinakailangan. Hanggang bumagsak ang aya na kung saan sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, bantayan niyong mabuti, mahigpit ang inyong sala, especially, lalo na ang asar prayer or the middle prayer. At tumindig kayo sa harapan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mayroong kusyu o katapatan. At pagkatapos nito ay nanatili na kaming nagsalang tahimik at ipinagbawal na kaming magsalita sa sala. Maliban nga itong tatlo. So this is the proof na dati silang nagsasalita kapag nagsasala. Assalamualaikum, nagsasala si Allahu Akbar, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Assalamualaikum, Walaikum Salam, Ar-Rahmanur Rahim. So ina-allowed sila noon at kasama nila ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. But of course, pwede ka lang magsalita yung kailangan lang, needs lang, may benefits lang. Okay? Alhamdulillah. Now, bumagsak itong aya nito sa Quran na kung saan sinabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala, bantayan na ng mahigpit ang inyong sala, lalong-lalo na ang ng sala ang asar, at kayo ay tumindig ng may katimtiman sa inyong pagsasala. Magmula noon ay nanahimik na kami, di na kami nagsasalita sa sala, ipinagbawal na kaming magsalita sa sala. Ito naman ay Madina na. Ipinagbawal na silang magsalita sa sala maliban yung tatlong subhanallah, Allahu Akbar, at saka recitation ng Quran. Alhamdulillah. So in this situation, ito ang proof na sila ay nagsasalita ng maiksi lang, hindi mahaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makatok, pasok, enter. Maiksi lang ang pinapaintulot, hindi yung conversation o mahaba o hindi mahabang salita, kundi maiikli lang na mayroong kinakailangan sabihin. Okay. Alhamdulillah. Now, remember this, ang sala ay hindi pwedeng iwanan. Sa mga binabanggit natin dito, sala, kahit na noon ay pinaintulot magsalita, ngunit hindi pwedeng iwanan kapag ito ay obligatory na sa Madina. Nang walang kadahilanan. Halimbawa, hindi na matino ang isip mo, pwede nang hindi magsala kapag hindi na matino ang isip, di na alam ang intensyon yan. Pero hanggat matinong isip natin, kahit nakaratay, ang sala ay hindi ito dapat iniiwanan kung walang valid reason. Like for example, nakatulog ka, asar na, lumampas ang asar, naging maghrib, walang problema. O kaya nakalimut ka, walang problema. At kapag naalala mo, agad-agad ay gagawin mo na ang sala. So yung pagsasalita noon, abrogated na. Wala nang bisa nung pagdating sa Madina. Kung pinapahintulot sila noon, pagdating sa Madina, bawal na because abrogated na. Wala nang bisa magsalita noong sa Madina na. Sa mga scholar natin, kahit na humalakhak, kahit ganun, hindi pwede yun. Mawawalang saysay ang iyong sala. So, ibig sabihin, anuman sa tatlong ito ang sinabi ng isang Muslim, ang kanyang sala ay hindi tanggap. But there is an exemption if this is necessity. Mamaya tatapikin ko. May ikhtilaf ito May ikhtilaf. But for my humble opinion, kapag necessity or needs, kahit hindi subhanallah, subhanallah, Allahu Akbar at saka Quran recitation, pwede kang magsalita. Ipakikita ko ang dalil dyan na pwede tayong magsalita kahit maliban sa tatlong yon. If there's a needs or necessity, bagamat may ikhtilaf dito. Okay? So meaning, hindi na sila nagsasalita noon dahil ipinagbawal na, abrogated na ang ginagawa nila sa Makkah. Okay? Alhamdulillah. Now, pwede ba tayong magsalita ng iba
maliban sa tatlong ito. The majority scholar, and for my humble opinion, pwede. Dahil ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, take note this is a authentic hadith. Ang Prophet sallallahu alaihi wasallam noon, nagtaslim siya ng 2 raka in duhur. In asar also nagtaslim siya ng 3 raka. Meaning kulang ang sala niya. Okay, kulang ang sala ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Walang taong nagtatanong, nahihiya sila, lalo na si Abu Bakar, si Umar bin Khattab radiyallahu anhuma. Nahihiya sila, baka bago na ang abrogated niyang 4 na raka, 2 na lang, bago na yung sala, hindi sila nagtanong. Pero hindi nakatiis si Karbak. Actually, yung Prophet sallallahu alaihi wasallam umalis na dito. Pumasok na doon sa bahay ni Aisha. Then, tao hindi umaalis, nakita ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, bakit di pa kayo umuwi? Lumabas ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, makita niya, ba't hindi pa kayo umuwi? Lumapit si Karbak. Radiyallahu an, sabi niya, o sugo ng Allah, may bago po ba sa sala? Bakit sabi niya? Kasi po, nagtaslim lang tayo ng 2 raka, sa isa 3. So, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam namula siya. Sabi niya sa mga tao, totoo bang sinasabi ng kapatid niyong ito, o kapatid nating ito? Totoo bang sinasabi ni Karbak? Umar, totoo bang sinasabi dito? Abu Bakar? Totoo po, sugo ng Allah, na nakapagtaslim lang kayo ng 2 raka. So in this situation, tumayo ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, hindi ka na magtatakbiratul ikram dito, tapos na yung takbiratul ikram, tutuloy mo lang pagkaraniwang takbir, kiyam lang, pagtindig. Itinuloy niya yung 3 raka. Nakadalawa lang siya eh. Yung isa, 3 report, tinuloy niya yung isa, 4. So itinuloy niya yung 3 raka, yung duhur, 2 raka, nagtaslim siya. Itinuloy niya yung 3 raka. Pagkatapos, tinapos niya ito, at siya'y nagtaslim, nagsujud siya o nagtaslim, kasi dami niya nadagdag na pillars. Pero, ang tanong, inulit niya ba ang sala? Hindi niya inulit. Itinuloy niya lang ang 3 raka at 4 na raka at nagsujud siya. Ibig sabihin, if there is a need, kailangan mo magsalita, pwede mong sabihin at hindi mo kailangan ulitin ang sala mo at hindi masisira ang sala mo. Dahil ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, kaya nagtanong siya, there is a need. Totoo ba? Kinukumpirma niya kung totoo ang sinasabi ni Karbak. Dahil hindi siya pwedeng tumindig na kung hindi niya alam kung totoo hindi ito. Tao lang siya, nakalimot din, nagkamali din. Pero napatunayan niya ang totoo, hindi na siya nagsalita. Itinuloy niya ang 3 raka at 4, pagkatapos nagtaslim, nagsujud siya, nagtaslim. Pero lumilitaw na hindi niya inulit ang sala. Kahit nagsalita siya ng hindi subhanallah, hindi subhanallah, hindi Allahu Akbar, at hindi reciting Quran, pero hindi niya inulit ang sala. So that's why, maaari nating sabihin sa isang nagsasala, kahit hindi subhanallah, Allahu Akbar, o kaya reciting Quran, kung kailangan. Like for example, nangyari na sa akin ito. Alam naman natin kasi kapag pumunta ka sa bahay, ng may bahay na kapatid, hindi ka pwedeng mag-imam, kahit imam ka. Halimbawa, ang imam pumunta sa bahay mo, hanggat hindi mo pahintulutan ng imam, hindi siya pwedeng mag-imam. Kailangan yung may-ari ng bahay, siya ang mag-i-imam. So nang siya ay mag-imam, pinabayaan ko dahil hindi niya pinahintulutan, unang raka pa lang umupo na siya. Nagtatasyawd na siya. Nakatayo ako ngayon. Nakatayo 3 kami sa likod niya. So in this situation, nagsubhanallah kami. Hindi niya alam pa rin. Wala pa rin aksyon. Anong sabi ko? Brother, unang raka mo pa lang yan. At saka siya tumayo. Can you imagine masisira kaya ang sala ko nun? Hindi. Bakit? Because of necessity. Hindi niya alam ang mali niya. So sinabi na namin, brother, unang raka lang yan. So tumayo siya. Ginawa niya yung 2 raka. Ang matindi rito, nung magtaslim na, hindi niya alam ang sujud saw. Tinuruan na naman namin, magtaslim ka muna, sujud saw at taslim. In this situation, there is a need, necessity, pwede mong sabihin yun. Dahil kapag hindi mo sinabi, brother, unang raka yan, anong gagawin mo? Nakatayo kayo, siya nagtatasyawd. Anong gagawin nyo nun? O, di ba? Wala lang mangyayari nun. Yung imam nyo, nakaupo kayo, nakatayo. Anong sasabihin nyo habang nakaupo siya? Follow the imam ang sala. So, ang mangyayari nun, kung ayaw niya talagang tumayo, ganitong gagawin nyo. Magkanya-kanya na kayong sala. Dahil walang pagsunod sa pagsuway. Kung ayaw niyong tumayo, sinabi niyo, brother, first raka lang yan. Ayaw niyong tumayo, tatasyawd pa rin. Magkanya-kanya na kayong sala. Huwag na kayong sumunod sa kanya sapagkat walang pagsunod sa pagsuway. Meaning kanya-kanya na kayong sala. Magtaslim na rin kayong kanya-kanya. Pabayaan niyo na siya. Huwag niyo na siyang sundan. Okay?
Yun ang maaari nyong isang gawin. Okay. Alhamdulillah. So in this situation, maaari tayong magsalita maliban sa Subhanallah, Allahu Akbar, or reciting Quran. If there's a necessity, pwede kayong magsalita ng kahit hindi sakop sa 3 yaon, ngunit kailangan. Yung may benefits, hindi yaong nagsasalita ka na hindi naman kailangan, hindi naman necessity, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, sira na ang yung sala. Hindi natanggap ang yung sala, hindi naman necessity yun. Okay? Now, dahil ang salam ay obligatory nating i-response, paano mo tutugunin yun? Hindi ka pwedeng magsalita sa sala. Ng salam, hindi naman necessity yun. May pamamaraang itinurong Prophet sallallahu alaihi wasallam na suminyal ka. Pwede ang ulo, Assalamualaikum, ganyanin mo ulo mo, or sa daliri mo. Pwede kang magsinyal. Alam ng kapatid yun, nagsinyal ka, nagsalam ka, nag-respond ka. O kaya naman, patapusin mo yung salam mo, at kapag nakita mo siya, bro, Assalamualaikum salam. Parang ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, nung nagwuwudo siya, kasi ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, pag magwuwudo, hindi nakadalisay, hindi niya binabanggit ang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. That's why nung sinalam siya, Assalamualaikum, hindi nag-response ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. So ang tao ay umalis, nalungkot siya, hindi siya tinugon ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. After wudu, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, nasaan yung nag-greet sa akin? Nasaan yung taong nag-greet sa akin? Tinuro siya, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, wa alaikumussalam warahmatullah. So pwede mo rin gawin yun. After sala, puntahan mo siya, tsaka mo siya, great brother, waalaikumsalam warahmatullah. Hindi kita matugod kanina kasi nagsasala ako. O kung sumilyan naman ako, baka hindi mo naintindihan, pinatapos ko na muna yung sala ko. Ngayon, kung umalis na yun, pag nakita mo siya, ipaliwanag mo sa kanya, balik mo yung salam, tapos ipaliwanag mo ulit sa kanya kung bakit hindi mo siya natugunan noon. Para mawala yung kanyang galit, sakaling galit siya, hindi mo tinugunan, nagsasala ka, hindi mo siya sinalam, nagsalam siya, akala niya pwedeng magsalam, obligatory yun, hindi mo siya tinugon, magagalit siya, kaya kailangan pag nakita mo, ibalik mo salam, ipaliwanag mo kung bakit ka hindi nakasagot ng pagsalam sa kanya. Okay? Alhamdulillah. So now, this is our last hadith. Wan Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tasbihu lirijali wa tasfiku linisa muttafaqun alaihi sada muslimun fil salah. O ito naman ang sa mga sinyalis kapag nagkakamali ang imam. Na sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kapag ang imam halimbawa nagkamali, ano sasabihin ng ma'mum? Subhanallah, lalaki, forsara sa lalaki, lirijal, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Linisa, what to speak? Meaning what to speak, palakpak. Okay? So meaning ang babae papalakpak kapag nagkakamali ang imam. So in this situation, nangyari ang hadith na ito, kung bakit ito sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, nung may sakit na siya, malapit na mamatay, pina-imam niya si Abu Bakar radhiyallahu an. Okay. So nag-imam siya ngayon. Nung makita nila ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, inaakay papunta sa sala, mga babae naman, palakpak ng palakpak. So, ganun sila lang ganun. And then, nakita ni Abu Bakar, si Prophet sallallahu alaihi wasallam, at tapos, aalisan na si Abu Bakar, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, tuloy mo, parang sinyalis yan, tuloy mo. Then, umupo siya sa tabi ni Abu Bakar radhiyallahu anhu. Pagkatapos ng sala, dito sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dito sinabi ni Prophet sallallahu alaihi wasallam, bakit kayo labis-labis na nagsubhanallah o kaya pumalakpak? Bakit kayo labis-labis na pumalakpak? Waalaikumsalam. Kayong mga lalaki, sabi niya, sapat sa inyong magsabi ng subhanallah. Okay? Subhanallah. Kayong mga babae, sapat ng pumalakpak, pero hindi papalakpak ng papalakpak. Sapat na ang palakpak lamang. At kung papalakpak kayo, ilagay nyo ang 3 daliri, o sabihin natin mga daliri, taas nyo yung kanan, at ang palad nyo kaliwa, iladlad nyo at gaganyanin nyo. Hindi yung ganyan. Ganyan lang ang palakpak. Simple pa rin ang palakpak ng mga babae. So remember, ang palakpak sa babae, hindi ganyan. Ganyan ang tinuro ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, iladlad mo ang palad ng kaliwa, dahil kumari 3 daliri. Baka mahina, okay, sabihin natin 5 daliri. Sapat na yon. Kapag yun ay narinig ng imam na may babaeng pumalakpak, meaning may mali ka. Ang lalaki hindi papalakpak. Ano sasabihin ng lalaki? Subhanallah. Yun ang sasabihin ng lalaki. Huwag mong gagayahin ng babae. Bakit hindi naman pwedeng magsalita ang babae? Subhanallah. Dahil tukso ang kanilang mga tinig. Kaya nakikita yung mga babae, ngayon nowadays,
talagang babae hindi nasa likod ng lalaki. Nung panahon nila Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang babae nasa likod lang ng lalaki. Yung dulo ng linya ng lalaki, tapos babae na. Ngayon talagang mga babae nakatago na, may sarili ng mga praying room sa masjid. So, ibig sabihin, maaring hindi ka na makita ngayon ng babae, di ba? Dahil nakatago na eh. Pero kung may mga babae, sabihin natin family mo, naglilid ka ng imam, babae sila, asawa mo, anak mo, then nagkamali ka, alam mo na yan. Meaning may mali ka. Okay? May mali ka. Kahit na pamilya ka niya, wag na wag mong sasabihin, subhanallah. Wag, bakit? Ito pa rin ay maaaring magbigay ng panganib, baka may lalaking dadaan na hindi mo makram. At maririnig sila, ang ganda naman ng tinig nun. Nagkasala ka dahil may natukso sa iyong tinig. So palakpak pa rin kahit na may mga lalaki o wala, kahit makram mo ang nagmi-imam o lang ibang lalaki, maliban kayo, pamilya nyo, kapag nagkamali ang lalaki sa pag-imam, pinag-iimam niya ang kanyang pamilya, ang utos ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang babae, ganun lang. Ang lalaki, subhanallah, hindi yung subhanallah, 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 subhanallah. Hindi ganun. Subhanallah. Okay, ganun lang. Ang mga babae, ganun lang, hindi yung... Kasi pumalakpak sila ng pumalakpak, kaya sinabihan sila ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So dito sa hadith na ito, ito sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, malapit nang mamatay ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So inshallah, ipagpapatuloy natin ang susunod pang mga hadith. Ilan na lamang ito, pwedeng matapos na ito sa susunod nating session inshallah. Wa akhiru da'watil hamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuhu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.